Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating ginagawang pag-aaral. Tayo nga po ay nasa Isaiah chapter 28 at sa gabi pong ito ating tatalakayin ang verses 17 and 18. Ito ay tumutukoy sa pagkakaloob ng Panginoon ng katarungan at ng katuwiran sa mga tao sa Israel. Sa lahat na sumusunod sa Panginoong Hesus. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay muling dumulog. Manalangin po tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat pong muli sa gabing ito sa pagbibigay mo sa amin ng napakadakila, napakagandang panahon upang kami makapag-aral ng iyong salita. Patuloy mo kaming patnubayan at gabayan, Ama. Hinihingi namin sa iyo ang karunungan, ang pagsama at paggabay. Ikaw po ang magturo sa amin ng mga bagay na kailangan naming maunawaan. At ang mga kapatid namin na karaniwang nakakasama namin sa pag-aaral, ikaw po ang patuloy na mangusap sa kanila, maging ang mga kasama at kapatid sa Touching Lives. Ikaw po ang gumabay at manguna at magtulak sa bawat isa na mag-join makasama namin sa talakayan na ito. Pagpalain mo ang lahat, Panginoon, itapagkatiwala namin sa iyong lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, magandang gabi, Pastor Claude. Salamat at naandyan ka na. Okay, so tayo po magpapatuloy sa ating talakayan. Medyo hinihinga lang ako, Pastor, na pagod. Ayan. So, kagabi ay natalakay nga natin ang verses 16 and 17 at yung verse 16 ay tumukoy doon sa pagtatatag o paglalagay ng Panginoong Diyos ng panulukang bato. Ayan. At ang sabi doon, ang magtiwala sa Kanya ay hindi mapapahiya. So sa kabuuan ng Biblia, isa sa sentrong talakayan o tinatalakay yung salitang kahihiyan. Generally, theologically, ito'y tumutukoy doon sa pagbagsak natin sa kapahamakan o sa apoy ng impyerno, kagaya na nangyari sa hari ng Babylonia na tinatalakay doon sa mga naunang kabanata. I think so, chapter 13. Ngayon, dito ang sinasabi, yung magtiwala doon sa panulukang bato na tumutukoy sa Panginoong Hesus ay hindi mapapahiya. Bakit siya hindi mapapahiya? Kasi makakasigurado ng kaligtasan, aakyat sa kalangitan at makakasama ng Panginoong Hesus, particularly doon sa Millennial Kingdom. Ayan, magandang gabi, Ate Josie. Salamat po at naandyan kayo kaagad. Ayan, ngayon, hindi mapapahiya dahil makakasigurado na maliligtas, makakasigurado na makakarating sa kaluwalhatian doon sa kalangitan, una doon sa Millennial Kingdom. Hindi mapapahamak, ipagtatanggol ng Panginoong Hesus. At alam nating lahat na pag-aralan din natin na ang Panginoong Hesus ay nakaupo sa kanan ng Ama at ang kaniyang role ay bilang advocate o yung tinatawag nating tagapamagitan sa panahon na pag-akyat natin sa langit at tayo ay pupunahin ng Panginoong Diyos dahil tayo ay makasalanan. Pero nandun sa tabi niya ang Panginoong Hesus at tatanggapin tayo at ipagtatanggol tayo dahil ang ating kaluluwa, ang ating kasalanan ay nilinis na ng kaniyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Yan, okay. So, yun po ang mangyayari. Ngayon, doon sa verse 17 naman, ito ay napakagandang assurance. Ano po, nagpapakita doon sa verse 16 na yung lahat ng mangyayaring kabigatan, yung lahat ng mangyayari o nangyayaring mabibigat na sitwasyon sa ating kasalukuyang panahon, pagdating ng dulong panahon na tayo dadalhin na ng Panginoon sa langit, wala tayong aalalahanin. Yung mga alalahanin natin ay dito lamang natin sa mundo mararanasan. Pero pagdating ng huling panahon, ayan ay makakasigurado tayo ng napakagandang sitwasyon natin. Ayan, so magandang gabi, Ate Alma. Nakita ko na yung picture niya dyan. Salamat po sa inyong pagsama. So doon naman sa verse 17, gusto kong balik-aralan ng konti itong verse 17. Siguro magbigay tayo ng kaunting panahon dito. Ang sabi sa verse 17, gagawin kong panukat ang katarungan at pamantayan ang katwiran. Wawasakin ng bagyo at aanurin ng baha ang lahat ng silungan ng kasinungalingan. Ang talatang ito ay nagpapakita ng pangkalahatang kaayusan sa pamamahala
ng bayan at sa pamumuhay ng mga tao. Magandang gabi, Sir Irene. Ang buhay ay susukatin ayon sa katarungan, yung justice, at ang basihan ay katwiran. Justice based on righteousness of God. Isang napaka-ideal na sistema ng mundo na maaaring ihalintulad sa panahon ng pagsisimula ni Haring Solomon sa pagkahari. Noong panahon ni Haring Solomon ay nasaksihan natin yung pagiging parehas at makatarungan ng kanyang pamamahala, ng kanyang paghusga sa iba't ibang sitwasyon. Sa theology, ito'y tinatawag na theocratic governance o yung tinatawag nating teokratiyang pamamahala na kung saan from the word theo ay tumutukoy sa Diyos. Yung kratik, that is the government or a governance. Ibig sabihin, ang namamahala ay ang Panginoong Diyos. Siya mismo ang nangunguna sa bayan. Ito yung kapanahunan nila na ang Diyos sa lumang tipan ay direktang nangungusap sa mga hari. Ang ginagawa ng hari ay nakabase sa kung ano ang sasabihin ng Panginoong Diyos. Sa kapanahunan ng mga sumunod, hindi na ito nangyari kasi yung mga hari na yung nasunod, lalo na sa ating kasalukuyang panahon. Pero ito ay babalik pagdating ng millennial kingdom. Yan, ang sabi dito, magkakaroon, magandang gabi po, Nanay Concepcion. Nakalimutan ko yung nickname na binanggit ni Pastor Claude. Ayan. Okay. Kung saan ang sistema at pagiging parehas ay nakabase sa kabalansing katarungan at katuwiran ng Diyos. Napaka-ideal po nito at ito yung parehas na gobyerno at pamamahala na ating pinapangarap. Pero alam po ninyo, dito sa mundo, hindi ito mangyayari. Kaya ko inulit kasi gusto kong ibahagi. Ano po? Noong hindi pa ako Kristiyano, hindi pa ako mananampalataya, ako'y umaayon sa sistema ng Marxism o yung makakaliwa or social theology. Ang sistema at pamamaraang yan ay aming pinaglalaban, yung kinakailangan na magkaroon ng balancing pamumuhay o fair treatment. Walang maaapi, walang pag-aari, walang private ownership, walang private entities, walang private business. Lahat ay pare-parehas. Kung mababasa ninyo sa Acts chapter 2, yung pamamahala na ginawa ng mga apostol, yun ang tinatawag nating ideal system na nakabase yung Marxism. Magandang gabi, Sister Ana. Yan. At iyan din ang dahilan kaya meron tinatawag tayo ngayong komunismo or komunista. Yun nga nabanggit ko rin kagabi, yung mga makakaliwa o mga NPA, sa lugar ni Nati Alma, ang tawag ay mga walang tsinelas. Nung pong panahon na ako'y nasa kaliwang bahagi, ang ipinaglalaban natin ay social theology or liberation theology. Kaya lang, ibang-iba po yung sitwasyon ngayon sa sitwasyon ng orihinal. Ang original na communism or Marxism ay nagmula sa konsepto ni Karl Marx at ni Friedrich Engels. At ito'y sinimula noong 1848, 177 years ago. Ayan, kaya lang sa pagdaan ng sitwasyon ng mga panahon, ito po'y nasira. Ang orihinal na konsepto ng Marxism ay hindi po armed revolution, hindi po revolusyonaryo, hindi patayan, hindi barilan, at hindi marahas. Kaya lang nasira po ang sistema ng Marxism pagdating ni Vladimir Lenin at ni Joseph Stalin. Sila ang nagsimulang gumawa ng kalokohan. Kaya ngayon, yung ating kinagisnan na armed revolution, mayroong pag-aaklas sa kaliwang bahagi, hindi po ito yung original na communism. Ang communism ay base sa sistemang parehas ng komunidad, wherein walang naaapi, lahat ay balanse, lahat ay fair, lahat ay makatarungan. Yan. Magandang gabi sa aking bilas, si Kuya Dong, Ephraim Espirito, buhat sa Marinduque. Yan. Salamat at napadaan ka sa aming pag-aaral. Yan. Dito sa sitwasyon na ginagawa namin noon, napatunay, pinaglalaban nating palagi ang
pagiging parehas, yung sistemang maayos ng gobyerno, walang naaapi, lahat ay parehas. Kaya lang, nung ako'y maging mananampalataya na, dito ko natutunan at na-realize na yung ipinaglalaban na iyan ng mga makakaliwang grupo ay hindi mangyayari dito sa ating mundo. Mangyayari lamang yung talagang parehas na sistema during the millennial kingdom o yung tinatawag nating pag-re-establish ng theocratic governance sa panahon na ang Panginoong Diyos ang direktang maghahari sa mundo. Yung ipinaglalaban ng mga tao, walang mangyayari. Kaya mas biyayang malaki ng Panginoon na ako ay nakaalis doon sa grupo na iyon. Kaya ngayon ay napapag-aralan natin ng mas malalim, yung ipinaglalaban ng makakaliwang grupo ay hindi mangyayari sa mundo. At ang tanging pamamaraan para matanggap at o mangyari sa buhay natin ang pagkakaroon ng parehas na sistema ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Magandang gabi, Pastor Luis. Salamat at napadaan ka. Nawa ay maayos ang iyong pakiramdam sa mga panahon na ito. Yan, buhat po siya yan sa Cainta, Rizal. Okay, sa King James Version, nababasa natin ang mga pangungusap na judgment also will I lay to the line and righteousness to the plummet. Na-discuss ko ito kagabi, nangangahulugan na ang paghusga ay nasa tamang linya o nakalinya sa katarungan at katuwiran, habang ang katuwiran ay nasa plumb line or plummet. Yung plummet o plumb ay gamit ng mga karpintero o ng mga nagko-construct ng building, nabanggit ko kagabi, para masigurado na pantay yung vertical and horizontal alignment ng building. Ang tawag dito sa karpintero, kung nakikinig si Kuya Bob, familiar siya dyan, yung hulog. Ito yung mabigat na tingga na parang, ano ba tawag doon sa shape na yun? Hindi siya triangle merong tali sa gitna at nakabitin ito, at pagka makikita mo doon kung parehas, no, kung pantay. So ang tawag doon ay plumb line, yung pantay na naguhit, plumb line yon. Ngayon, anong connection nito sa sinasabi ditong pamamahara ng Panginoong Diyos? Sa panahon ng pamamahala ng Panginoong Hesus sa ating lupain sa mundo, masusukat yung pagiging parehas dahil siya ang nakakaalam ng tamang sistema, ng tamang pamamaraan. At ipapatupad niya, ito yung binabanggit doon sa talata na panukat ang katarungan at pamantayan ang katwiran. So within the plummet, talagang walang maaapi, walang magiging nasa ilalim, so parehas lahat. At ito'y pangangalagaan ng Panginoong Diyos. At mayroong binabanggit sa mga naunang talata na yung mga hukom ay direktang sa Kanya hihingi ng karunungan. Ang Diyos ang magdidikta kung paanong huhusga, hahatol ang mga hukom. So kaya nga na-relate natin yung sistema sa panahon ni Haring Solomon. Sa panahon ni Haring Solomon, talagang napakaparehas ng sistema. Yan. Yung plummet, again, ay tumutukoy sa katumpakan at pagkakaroon ng pantay na paghatol at katuwiran ng Diyos. Ipinapahayag sa talatang ito ang nalalapit na paghatol ng Diyos sa bansang Israel, wherein ang mga tao ay tumalikod sa Diyos at sumakap sa idolatry, paglalasing, pagkabulok ng moralidad, at iba pang mga maling gawain na lumalaban sa Diyos. Nawala sila sa tamang katwiran at pamamaraan ng paghatol. Binabalaan sila ni Propeta Isaias tungkol sa mga kahihinatnan ng kanilang mga kasalanan at hinihimok silang bumalik sa Diyos. May binabanggit din dito, ang graniso ay papalisin ang kanlungang ng mga kasinungalingan. Yung graniso, ito ay medyo malalim na termino, pero ito yung hailstorm. So ito yung mga yelo na ulang yelo na babagsak dito sa lupa. At sa pamamagitan ng mga ulan na ito, gagamitin ito ng Panginoong Diyos upang alisin ang mga kasinungalingan. Ang binabanggit na kasinungalingan dito ay sumasakop sa lahat ng mga mali, mga panluloko, misjudgment, panlilinlang at mga bagay na wala sa tamang katwiran o parehas na paghatol. Yung ulan ng yelo at ito yung sisira sa mga tao. Yan. Magandang gabi kay Shad. Okay.
ang paghatol at katuwiran ang pangunahing tema ng talatang ito, yung verse 17. Ang imahe ng paglalagay ng paghatol sa linya at katuwiran sa pabigat ay naghahatid ng ideya ng pagsukat at pagtimbang ng Diyos sa ating mga aksyon at puso ng may perpektong katarungan at katuwiran. So definitely, yung ating hinahangad na katuwiran at katarungan sa ating kapanahunan ngayon ay mangyayari pagka na-establish ng Panginoong Diyos ang millennial kingdom. So, kaya kung po pwede nating hingin sa Panginoon, ay mangyari na yon. Kasi baka tayong lahat ay pagod na sa unfair treatment, unrighteousness, at mga kasalanan dito sa mundo. Eh di punta na tayo doon, no? Kaya lang, syempre, ang Panginoon pa rin ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Maraming signs, maraming nangyayari sa Israel, sa Jerusalem, na pwedeng maging simbolo o pagpapakita na malapit nang bumalik ang Panginoon. Pero syempre alam natin bakit hindi pa ito aktual na nangyayari. Merong purpose ang Diyos. Baka ang iba sa atin ay hindi pa totoong nananampalataya. Baka kailangan pang marami pang mga taong mapapahamak. Kaya tayo ay iniintay pa ng Panginoon na kumilos at gumawa ng mabubuting bagay o magkalat ng ebanghelyo para yung mga taong itinalaga niya ay magkaroon pa ng pananampalataya. Alam ng Diyos kung kailan niya ito gagawin. Habang tayo ay wala pa sa kapanahunan na yon, ay dapat ay matuto tayong kumilos at gumawa, maglingkod ng totoo sa Panginoon. Ang isang bagay na dapat nating i-check, siguraduhin natin na tayo ay ligtas. Siguraduhin natin na namumuhay sa puso natin ang Espiritu ng Diyos at tayo ay mayroong totoong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Dahil kung hindi yan totoo, ay baka tayo ay mapapunta lamang sa kapahamakan, no? Magandang gabi kay Ate Pen. Salamat sa pagsama sa ating live discussion. Sa buhay natin dito sa lupa, madaling magkamali at malimit na hindi natin nakikita agad-agad ang mga pagkakamali. Napakatuso ng kaaway. Kaya maraming pagkakataon na tayo ay naloloko. Akala natin tama pa ang ginagawa natin pero hindi na pala at sumasabay na tayo ayon sa katuruan ng Biblia. Kung paanong naloko si Eva, si Adan, si Haring David, si Solomon, si Pedro at marami pang iba, pwedeng mangyari din ito sa atin. Akala natin ay nakasumusunod pa tayo sa Panginoon pero ang totoo pala ay nagiging ritual na lamang ang ginagawa natin minsang pagpunta sa mga simbahan o pag-attend sa mga devotion o pagbabasa ng Bible. Nagiging compliance na lang. Parang maidaos lang natin o mangyari lang. Pagka hindi totoo, pag hindi tapat ang ating hawak na pananampalataya, pwede tayong bumagsak sa panluloko ng dyablo. Imagine ninyo si Haring David na napakalalim ng pagkakilala kay Yahweh, talagang sa buong buhay niya, simula pagkabata niya, 12 years old and above, ay naglilingkod na sa Panginoon. Pero may isang pagkakataon na siya ay bumagsak. At ito ay dahilan sa isang babae, si Bathsheba. Yan, kaya nakakalungkot. So yung nangyari sa mga hari na ito ay po pwede ring mangyari sa atin. Magandang gabi kay kapatid Yolanda Villagomez, I think wife ni Bishop Edwin Villagomez ng DCPI. Okay, magandang gabi po at salamat sa inyong pagsama. Okay, kung paanong natukso at bumagsak sa panlilinlang ng dyablo ang mga kilalang tao na ito, posibleng tayong lahat din ay madala sa panunukso ng kaaway. Kaya wag tayong magpaka-kampante, kailangan manatili tayo sa ating pananalangin, sa ating pagkapit sa biyaya ng Panginoong Diyos. Very common dito sa Touching Lives yung salitang beware. Be aware, kasi minsan yung ating ginagawa, akala natin ay sinasamba pa natin ang Panginoon, akala natin ay napaglilingkuran pa natin ang Panginoon, pero baka ang pinaglilingkuran na natin ay ang ating sariling buhay. Kaya be aware. Magandang gabi, Nanay Mercy.
Ang kasinungalingan at panlilinlang, kalimitan ay tinatawag na white lies or ethical lies, isang universal na katotohanan ng pagtatago at kawalan ng tunay na katotohanan sa buhay. Marami sa atin na nagsasabing kailangan magsinungaling, kailangan ay sabihin yung totoo, hindi totoo dahil para ma-preserve daw yung ethics o kung ano-ano pang mga dahilan. But still, pagsisinungaling pa rin yung mga bagay na iyon. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po ulit sa inyong pagsama. Ang subalit sa huli ay mabubunyag at mawawasak pa rin. Ang kasinungalingan ay mananatiling kasinungalingan, ang mali ay mananatiling mali. At alam nating lahat, sa harapan ng Diyos ay walang anumang bahid ng kamalian na po pwedeng makalusot. Na thin line o yung hairline na kung tawagin. So yung kasing nipis man ng buhok na kamalian at kasinungalingan, hindi ito makakalusot sa harapan ng Panginoon. Magandang gabi, kapatid na Edgar. Salamat sa paring Edgar. Salamat sa iyong muling pagsama. Yan. Tayo mga lingkod ng Panginoon ay hindi exempted sa panloloko ng kaaway o posibleng kasinungalingan at panlilinlang ng ating sarili. Ito ay nagsisilbing babala sa lahat ng tao tungkol sa kawalang kabuluhan ng pamumuhay sa kasinungalingan at ang pangangailangan ng paghahanap ng katwiran at katotohanan. Itinutulak tayo nito na ang paalala at babala na laging mamuhay ayon sa katwiran at kaluguran ng Panginoon. So, kaya nga lagi nating tinatalakay yung salitang assess. Every day, every night, bago matulog, i-assess natin yung ating sarili. Ano bang pamamaraan na naging buhay ko ngayong buong maghapon na ito? Ano ba ang mga nagawa kong mali? Ako ba ay naging kapuri-puri sa Diyos? Naparangalan ko ba't napaglingkuran ang Panginoon? Dapat lagi nating i-assess. At paggising natin sa umaga, ganoon pa rin. I-assess natin ang sarili natin at ihingi natin ng kaparaanan sa Diyos na manatili tayong naglilingkod sa Kanya at nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Yan. Sa pangkalahatan po, ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng mga kaunawaan at mga pagtuturo, paalala, babala na kailangan nating mamuhay ng tama. Lahat ng ating gagawin, lahat ng ating iisipin, sasabihin, siguraduhin na nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Mga kapatid, pupunta tayong lahat sa church every Sunday o kung ano namang gathering. Make sure na pagpunta natin sa church, ang Panginoon ang ating nasa puso at isipan. Kasi pwede tayong masira, pwede tayong maloko ng kaaway. At baka tayo ay madala sa isang kamalian na siyang magdadala sa atin sa kapahamakan. Ayan. So tuloy po tayo sa talatang 18. Ang sabi dito, ang pakikipagkasundo mo sa kamatayan at sa daigdig ng mga patay ay mawawalan ng bisa at masisira. At kapag dumating ang baha, lahat kayo'y matatangay. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang mga tao sa Israel at sa Juda ay nakipagkasundo sa kamatayan upang makatakas sa paghatol ng Diyos. Ang kamatayan na binabanggit dito ay tumutukoy sa mga huwad na kasiguraduhan sa buhay or false assurances. Gaya ng mga otoridad ng ibang tao o kapangyarihan, mga material na bagay at mga sitwasyon o mga bagay na inaakala nilang makakapagligtas sa kanila. Meron ka bang inaasahan sa buhay mo na makakapagligtas sa iyo maliban sa Diyos? Kapatid, kalimutan mo na yan dahil wala iyang magagawa sa iyo. Magandang gabi na Nanay Ate Senay, buhat sa Tarlac. Okay. Maaaring kahalintulad ng pag-asa na kinuha o hinanap ng mga Israelita sa ibang lahi, sa Ehipto, sa Ethiopia, sa Tiro at sa ibang bayan. At napatunayan natin doon sa 11 kabanata from chapters 13 to 23 na yung mga pinagkatiwalaan ng mga Israelita bandang huli ay pinabagsak ng Diyos. Ibig sabihin lang, idadalhin natin doon sa sitwasyon ng verse 16 na matibay na batong panulukan. Doon lamang tayo pwedeng magtiwala, hindi sa ibang bagay. Kaya nga maraming pagkakataon, lagi kong inuulit sa church, yun bang
pagkilala mo sa Panginoong Hesus ay totoo? Yan ba'y panalangin ng puso mo o ng nguso mo lamang? Nakakalungkot kung tayo'y sinasabi nating Kristiyano tayo pero nagpray ka lang ng simpleng pagtanggap tapos hindi naman nagmula sa puso mo. Baliwala iyan, kapatid. Kaya again, assess your faith, assess your commitment to the Lord, yung pananampalataya mo. Kasi baka all the while, inaakala mo na Kristiyano ka, maliligtas ka, pero pagdating ng huling panahon, apply sa iyo ng Diyos yung Matthew 7:21-23 na hindi kanya kilala. Ang pinakasusing salita na ating gagawin at ating dapat matandaan sa gabing ito ay kasiguraduhan ng pananampalataya. Yun lang, simula pa noong ako'y nagsimulang maging mananampalataya hanggang sa kasalukuyang panahon, yun at iyon pa rin ang pinaiikot-ikutan ko sa mga pagtuturo. Be assured dahil yun ang ating kailangan. Okay. Sa talatang 15, ito, sinabi nila ang ganito, in relation dito sa verse 18, nakipagkasundo na kami sa kamatayan, gayon din sa daigdig ng mga patay, kaya hindi na kami mapapahamak. Dumating man ang malagim na sakuna, ginawa na naming kuta ang kasinungalingan at pandaraya ang aming kanlungan. So makikita natin dito saan kumapit ang mga tao. Kasinungalingan, pandaraya, at mga malagim na sakuna at kung ano-ano pang kamalian. Ito yung naging pundasyon nila, doon sila nakaakap. Alam nating lahat na ito'y mali. Ang inakala ng mga taong ito ay kaya silang iligtas nito, pero hindi nila alam ito'y isang maling sistema at nang siyang magdadala sa kanila sa kapahamakan. Bakit nila ito ginawa? Kung ating matatandaan, sila'y ginawang bingi at bulag ng Diyos. Sila'y naging tila mga lasing, nasusuray-suray at hindi maunawaan ang katuruan ng Diyos. Bakit? Dahilan na rin ito sa kanilang pagsuway at hindi pagsunod sa kaniyang mga kautusan. Pag ang tao ay nanatiling sumusuway sa kagustuhan ng Diyos at talagang namuhay sa katigasan ng ulo, ang gagawin ng Diyos ay pababayaan ka na mamuhay sa mali hanggang sa pinakadulong panahon ma-realize mo na mali ang ginagawa mo at pagdating noon wala ka nang magagawa dahil yun na yung katapusan. Kaya tayo may pag-aaral para laging ma-remind ang bawat isa na siguraduhin natin na nasa tamang pananampalataya tayo. Nakakalungkot sa kasalukuyang panahon, napakaraming simbahan na nagtuturo ng mali. Nagtuturo ng maling pundasyon, kumakapit sa mali. Merong kumakapit sa pastor, merong kumakapit sa kayamanan, sa mga material na bagay, at kung ano-ano pang katuruan. At meron pa nagtuturo na pag kinlay mo ang isang bagay, ay makakasigurado ka, maling-mali po yun. Kasi hindi yung tinuturo sa Biblia. Tanging Diyos lang ang makakaalam kung ano ang inyong totoong pananampalataya. Hindi natin maitatago sa Diyos ang laman ng ating puso. Muli tumutukoy ito sa mga maling sistema ng mundo kung saan umaasa ang tao sa kanila dahil sa panahong ito at maging sa panahon natin, kalimitan na umaasa tayo sa mga bagay na nakikita at hindi sa espiritual na pag-asa na nagmumula sa Diyos. Sa theology, dati may pinag-aralan tayo yung empirical source of faith. Empirical, ibig sabihin yung dumaan, validated by the five senses of human body. Yung nakikita, nahawakan, naaamoy, nadidinig, nararamdaman natin. Ano? So, empirical. Kaya lang, hindi natin yun pwedeng pagbasihan ng ating pananampalataya kasi ang Panginoong Hesus hindi natin literal na nakikita. Kaya nga ang sabi doon, mapalad kayong nanampalataya kahit hindi ninyo nakikita ang Panginoon. Magandang gabi, Tess. Salamat sa iyong pagsama. Binabanggit din sa talatang ito ang sinabing pakikipagkasundo sa kamatayan ay isang walang kwentang desisyon o pagpili. Dahil sa huli ay walang nagagawa ang mga huwad na pag-asang ito. Kaya muli ay pinapayuhan ng bawat isa ating i-check, i-assess ang level ng ating pananampalataya. Doon sa mga morning devotions na sinisend sa inyo, meron doon isang devotion na sinasabi na
Bakit ka pumupunta sa church? Ano yung dahilan? Ano ang basihan mo? Dahil ba may nagyakag sa'yo? Dahil ba may kasama ka? Dapat ang pagpunta sa church, ang paglilingkod at pagsamba sa Panginoon ay nagmumula sa puso mo. Hindi yung naaya ka lang. Hindi yung dahil nagustuhan mo lang na parang wala ka lang magawa sa bahay, walang choice. Dapat ito'y kusang loob. Na po, yan. So atin pong alalahanin ang mga bagay na iyan sa tuwing tayo ay lalapit sa Panginoon. Muli, ang konteksto ng talatang 18 ay mas mauunawaan sa talatang 16, kung saan ang Panginoong Diyos ay naglagay ng nagtatag ng isang matibay at matatag na pundasyon. Ang sabi dito sa verse 18, ang pakikipagkasundo mo sa kamatayan at sa daigdig ng mga patay ay mawawalan ng bisa at masisira. Kasi iyon yung pinili nilang pundasyon. Doon sila kumapit. At sabi sa huli, at kapag dumating ang baha, lahat kayo'y matatangay. Muli dalhin natin sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Yung dalawang uri ng pundasyon. Ang sabi doon, ang mga taong nag-aaral ng salita ng Diyos at nagsasapamuhay nito ay katumbas na naglalagay ng pundasyon na bato, matibay at hindi madadala ng anumang unos o baha, hindi tulad ng buhangin na napapawi o nadadala sa kaunting ulan lamang. So yung naalala ko lang yung example natin lagi, pupunta ka sa tabing dagat, mangunguha ka ng buhangin, magtatayo ka ng maliit na bahay, pero pag umagos, yung alon, pag umakit yung alon, wala na yung itinayo mong maliit na bahay. Pero kung naglagay ka doon ng bato, hindi ito madadala. So it's a simple analogy, simple comparison na yung bato ay kaya niyang tumagal, kaya niyang manindigan. Hindi siya madadala ng alon. Yung alon ng buhay, ito'y tumutukoy sa mga panlilito, panunukso ng kaaway. Kapatid, gaano katatag ang pundasyon na iyong pinanghahawakan? Ito ba'y bato o bahangin? Ito ba ay ang talagang pundasyon na ibinibigay ng Panginoong Diyos? Ito ba yung batong panulukan? Kanino ka ba nananampalataya? Sa Panginoong Hesus ba talaga? O sa katabi mo lamang kasama sa bahay? Baka ang panampalatayanan mo, baka ang dahilan kung bakit ka pumupunta sa simbahan ay dahil para magkaroon ka lang ng libangan paglinggo, dahil kailangan mo lang sumimba. Hindi po ganon. Dapat ang sentro ng lahat ay ang Panginoong Diyos. Ayan. So lagi natin po iyang tatandaan. Ang talatang ito'y tumutugon sa babala ni Propeta Isaiah sa Israel tungkol sa nalalapit na pagkawasak na darating bilang resulta ng kanilang pagsuway. Definitely, darating ang pagkawasak. Masisira ang mundo, magwawakas ang mundo. Ang tanong, nasaan ka sa panahon na nawawasak ang mundo? At nasaan ka pagkatapos na mawasak ang mundo? Baka nakasama ka sa mga nawasak, nakakalungkot na bahagi ng buhay natin iyan. So dapat, habang nawawasak ang mundo, tayo nandun sa kalangitan, kasama tayo ng Panginoong Hesus. At matapos na mawasak ang mundo, dapat kasama niya tayong bababa para itayo ang millennial kingdom. Ito'y isang napakalawak na katotohanan na maraming tao ang hindi nakakaalam at hindi itinuturo. Kaya napakahalaga na maunawaan natin ang lahat ng ito. Yung mga movement, kagaya ng prosperity movement, yung G12 movement, word of faith movement, or word of mouth movement, at kung ano-ano pang movement. Ang lahat ng yan ay nakatingin sa mga material na bagay na hindi natin kayang panghawakan. Sige kapatid, sambahin natin ang pera. For example, doon tayo tumingin sa pera kasi pag marami tayong pera, masaya tayo. Kaya nating bilhin ang lahat. Baka pati kapitbahay mo gusto mong bilhin. Bahay ng kapitbahay mo. Marami kang pera. Pero alam mo, maobserbahan natin lahat. Ano ang disenyo ng pera? Pagkaraan ng ilang panahon, nauubos din. Ibig sabihin, kung ang pundasyon ng buhay mo'y pera o material na bagay, paano pag naubos na yan? Saan ka napupulutin? Saan ka nakakapit? Pero ang Diyos, ang pananampalataya, it is something that exists infinitely. Hindi nabuubos, hindi nawawala. Ano man ang sitwasyon, may problema ka ngayon, may hirap kang nararanasan, may sakit at anumang problema, naandoon pa rin ang Panginoong Diyos. Hindi niya tayo iiwanan. So saan tayo kakapit?
sa material ba o sa spiritual na pagpapala ng Diyos? So, sa ating pagtatapos sa talakayan sa gabing ito, muli, ang talatang ito ay nag-iiwan ng babala laban sa mga kahihinatnan ng paggawa o di makadiyos na mga alyansa at mga kasunduan. Maraming sa atin nakikipag-alyansa, nakikipagkasundo sa kung kani-kaninong bagay, kung ano-anong sitwasyon. Pero yun nga, bandang huli, hindi naman natin maaasahan. Magandang gabi, Ate Beth, Guillermo, salamat sa pagsama po. Ayan. So, lagi nating tatandaan, lagi nating isaisip, na wala tayong ibang pwedeng panghawakan, wala tayong ibang pwedeng kapitan, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Make sure na totoo ang ating pananampalataya upang hindi tayo mapahamak, upang hindi tayo madala sa kahapahamakan. Check your faith. Assess your obedience to God. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang dyan lang po muna ang ating talakayan ngayong gabi. Hindi natin inabot ang verse 19. Subukas po natin ito itutuloy. So salamat sa inyong pagsama, sa inyong pakikinig. Nawa ay natuto po kayong lahat. Nawa ay meron kayong naunawaan sa ating tinalakay sa gabing ito. At again, kung meron pong mga katanungan, huwag pong mahihiyang magtanong. Nandito lang po kami para sumagot sa inyong mga katanungan. Nandyan po si Pastor Claude, ready po iyang sumagot sa mga katanungan po ninyo. Ayan po. Okay, so sa ating pong magwawakas, tayo ay manalangin uli at ating ipagpasalamat sa Panginoon ang ating talakayan sa gabing ito. Pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo sa napakagandang gabi na ibinigay mo sa amin upang kami makapag-aral, nakapagtalakay ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pagsama at paggabay mo sa amin. Samahan mo kami sa mga susunod pa pong mga araw. Patuloy mo kaming gabayan, patuloy mong ipaunawa sa amin ang lalim ng kahalagahan ng pananampalatayang totoo. At sa pagdating ng panahon na kami kukunin mo dito sa lupa, ay talagang makakasama ka namin sa kalangitan. Pagpalain mo ang lahat, Panginoon, ang mga nakasama namin sa gabing ito. At lahat ng mga makakasama pa namin, lahat ng manunood sa video, Panginoon, tulungan mo po't gabayan upang magkaroon ng totoong kaunawaan sa kaligtasan at sa espiritual na bahagi ng kanilang mga buhay. Pagpalain mo ang lahat, Panginoon. Amin pong patuloy na tinatagubilin sa iyo ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Salamat pong muli mga kapatid sa inyong pagsama. Bukas po ay kita-kita tayo uli. Sabado bukas. Sabi natin lagi, nahuli si kapatid Criselda. Long time no see ang iyong pangalan. So, but anyway, nandiyan lang po sa Facebook ang ating mga video. Pwede mong reviewin. Kumusta sa iyong asawa, kay Pastor? Okay. So, Sabado bukas, sabi natin lagi, worship starts on Saturday. So, ihanda natin ang ating mga sarili bukas pa lang para tayo ay malayang makapagpuri, makasamba sa Panginoon sa linggo. Para pag linggo, hindi tayo nangangarang, nagmamadali, hindi tayo namumroblema. So, i-ready natin lahat para bukas pa lang ihanda na para sa Sunday ay malaya tayong makasimba at makapagbigay ng totoong kapurihan sa Panginoon. Salamat mga kapatid, salamat Paring Edgar, salamat Criselda, Pastor Claude, Ate Beth, salamat po Pastor Rananding, yan, si Nanay Ching, Ate Alma, buong pamilya. Salamat po sa inyong lahat. Sa Tess, kay Sister Irene, kay Sister Ana. Sino pa ba hindi natin nabanggit dito? Yan, syempre si Pastor Luis, kaibigan natin buhat sa Cainta-Rizal. Ang aking bilas, si Ephraim, si Kuya Dong, sa Marinduque. Ayan, si Ate Josie sa Antipolo. Ayan, sino pa ba? Ayan. So, sana nabanggit ko po lahat. Ayan, ikalat po ninyo yung ating pag-aaral para mas marami pang makarinig ng salita ng Panginoon. Siyempre si Ate Pen. Ayan, salamat Ate Pen. At si Chad. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye po. Bye-bye. God bless everyone.